Magandang umaga po muli sa inyong lahat. Magandang araw for those who are at the other side of the world. We are now on diary entry number 846. On December 25, 1936, Midnight Mass. During Mass, God's presence pierced me through and through. A moment before the elevation, I saw the Mother of God and the infant Jesus and the good old man, Saint Joseph. The Most Holy Mother spoke these words to me. My daughter, Faustina, take this most precious treasure. And she gave me the infant Jesus. When I took Jesus in my arms, my soul felt such unspeakable joy that I am unable to describe it. But, strange thing, after a short while, Jesus became awful, horrible looking, grown up, and suffering. And then the vision vanished. And soon it was time to go to Holy Communion. When I received the Lord Jesus in Holy Communion, my soul trembled under the influence of God's presence. The next day, I saw the divine infant for a brief moment during the elevation. Disyembre 25, 1936, Misa sa Hating Gabi. Tagos na tagos ang presensya ng Diyos sa aking kaluluwa habang nagmimisa. Bago ang pagtataas, nakita ko ang ina ng Diyos at ang batang Jesus at ang mabuting matandang lalaki na Jose. Sinabi ng mahal na ina ang mga salitang ito sa akin. Aking anak, Faustina, kunin mo ang napakahalagang yaman na ito. At ibinigay niya sa akin ang batang Jesus. Nagkanlungin ko ang batang Jesus sa aking mga bisig, nakadama ng hindi maipaliwanag na galak ang aking kaluluwa. Subalit, pagkalipas ng ilang sandali, nakapagtatakang nag-iba ang anyo ni Jesus. Nakapangingilabot. Malaki na siya at labis ang pagdurusa. At kabagtakay naglaho ang imahe. At ilang sandali pa'y oras na ng banal na komunyon. Nang tanggapin ko ang Panginoong Yesus sa banal na komunyon, nanginig ang aking kaluluwa sa ilalim ng impluwensya ng presensya ng Diyos. Sumunod na araw, nakita ko ang banal na sanggol ng maikling sandali sa bahagi ng pagtataas. Christmas time, Merry Christmas! Okay, it was written in 1936, no, Kapaskuhan. 36, 37, 38, and 2 years after she would pass on, ano, si Faustina. Kung makikita nyo dito, kahapon hinihintay niya, no, yung pagdating ni Jesus. Tapos, yung previous to that, nung kinaon siya sa ospital, habang naglalakbay siya, makaramdam niya ay naglalakbay din siya katulad ni Maria. Diba? Nung panahon na mga anak siya, kabuwanan na, ay naglalakad ang mag-asawang ito. Naganap ng panuluyan. Pero wala sila nakitang panuluyan. Nagkasya siya sa isang sabsaban. So, kita nyo yung pag-access ni Faustina sa mga eksenang yon ng nakaraan, which happened more than 2,000 years ago, and yet she was able to visit or to come or to access that time. Kumbaga, sa storya ng pagkapanganak kay Jesus, wala naman si Faustina doon, di ba? Nandun lang yung mga pastol na nagbabantay ng kanilang mga tupa ng mga oras na yon. Nandun lang ay yung mga hayop, no? Yung
nagsasabsaban, yung mga tupa. Tapos, a few days, ay dumating yung mga wise men, no? Yung mga mago, no? Magi. So, wala naman si Faustina doon. Hindi naman niya nakita. Tayo wala rin doon. But Faustina was able to prove through her visions na patunayan niya. Although, syempre, wala naman tayong maaaring katibayan sapagkat ito ay personal ng mystical experience. Ano? But her visions proved of the non-existence of time. Okay, palaging ganun tayo. Kasi ito yung isa sa pinapakita niya. And at other times, sa diary niya, sinasabi niya yan, time does not exist, no? Sapagkat, kasi nga nakaka-access siya the past, the future, no? Tapos babalik siya sa present moment. At sinasabi niya sa kauna-unahang bahagi ng diary niya, in diary number 1, entry number 1, there is only the present moment. And so, kahit na noon ay 1936, nagpunta siya, bumalik siya, dun sa panahon na pinanganak si Jesus. Sasabi sa kanya ng mahal na ina, tanggapin mo ang batang ito. No? Sabi lang niya, most precious treasure. Hindi naman niya sinabi si Jesus, pero siya na lang nagsabi na si Jesus yun. Sapagkat yun naman talaga ang dahilan ng pagkakapanganak kay Jesus. Jesus ay ipinanganak para sa ating lahat. Kung kaya, isipin nyo na tayo rin, katulad ni Faustina, ibinibigay din sa atin ang kanyang sanggol, ang kanyang anak. Kaya si Maria, alam niya na wagamat anak niya ito, hindi niya ito talaga anak sapagkat itong batang ito ay anak ng sambayanan, ng sanlibutan. Sabihin, dumaan lang yan sa kanya. Katulad din ng mga anak natin, dumadaan lang ang mga anak natin sa atin, subalit ang ating mga anak ay hindi talaga ating anak. Sila ay anak din ng sanlibutan na may mga tungkulin, ganapin kung bakit sila ipinanganak. Iba-iba, no? Ang ating mga mission, purpose, ng ating pagiging tao, ng ating kung bakit tayo pinanganak sa lupa. But essentially, lahat tayo pag ipinanganak ay inihahandog para sa Diyos at para sa sanlibutan. So kapag tayo bininyagan, di ba? Iniaalay na tayo sa Diyos. Hindi ibig sabihin nun magpaparit, magmamadre na tayo. No? It is still our choice kung tayo tinawag at tinanggap natin ang tawag na yun. So, ang batang Jesus ay anak ng sanlibutan. Dumaan lamang kay Maria. So, titingnan natin siya sa isang ganong aspeto. Bagamat sinasabi natin na siya ay anak ng Diyos. Son of God. Totoo na anak naman talaga siya ng Diyos. Subalit, ang dakilang pag-aalay sa Kanya para sa atin. Ang ibig lang sabihin nito ay inialay siya para sa atin at siya ay anak ng sanlibutan. Basta ikaw ay na kay Kristo at si Kristo ay sumasa iyo, you have the greatest treasure. Dahil pansamantala lang naman tayo dito sa lupa, di ba? So lahat ng ating mga gamit, lahat ng ating pag-aari, pag tayo'y lumisan, iiwan natin lahat yan. Subalit ang ating kaluluwa kapag itinuring nating yaman ang ating Panginoong Hesukristo, si Jesus, no? Kasama natin siya sa ating paglisan. At siya mismo, ang sabi nga niya sa diary ni Faustina, siya mismo ang magsasanggalang sa atin, magtatanggol sa atin sa galit ng ating Ama, sa kaparusahan na maaari nating makamtan. Siya yung tumatayo nating abogado. At siya rin ang tumatayo nating tagapagligtas. Dadayin tayo sa kaluwalhatian basta't kukunin lamang natin ang kanyang kamay.
So, pag hawak niya kay Jesus, tuwang-tuwa siya. Siguro kahit ako, no? Kung magkakaroon ako ng pagkakataon na ma-access yung time na yon sapagkat hindi naman ako nabuhay ng mga panahon yun, 2,000 years ago. If I would be given the chance to access that scene, I would also feel the same. Yung I would be in divine ecstasy. Nakakatuwa, napaka. Malamang, kasi yun nga lang Pasko. Ah, naluluha-luha na ako kapag yung mismong Kapaskuhan, the night or yung midnight mass na dadalo tayo sa misa tapos dala-dala ni Jesus. That is if you are really conscious what was taking place or what is taking place sa gabi ng misa na yun. Pero kung ikaw ay sumimba lang dahil sumimba ka lang na wala lang, hindi mo talaga mararamdaman. Pero kapag ano ka, yung nakalubog ka doon sa seremonya yun, na pinanganak ang Jesus, nandyan, biglang nagliwanag, tapos aawitin ng Gloria, wow. So, you remember how the Lord was born for us. Yun pa lang, hindi ko pa nakikita Panginoong Jesus. Doon pa lang medyo ano na ako, ecstatic na what more. Kung totoo na, kung maa-access at ibibigay sa akin ng batang Jesus. Yung ganong karanasan ni Faustina, ganon din ang mararamdaman ko. Pagkatapos noon, nakita niya yung batang Jesus, suddenly, nagbago agad, no? So, again, Faustina was accessing the future. Yung kung ano ang, it was still part of the past. Yung mula dun sa pagiging bata, nakita na ngayon, biglang nag-iba yung itsura. Naku, etong bata na ito ay sa paglaki nito, magpapakasakit, mamamatay. So nakita niya agad. Sa pagkakataong yun, syempre, nanghilakbot na rin siya kasi nakakatakot ang itsura ng bata Jesus. If you were able to watch The Passion of the Christ, ako, hindi ko kinaya yun eh. Kaya, hindi ko yun napanood ng buo kasi masyadong mabigat panoorin yung Passion of the Christ. Masyadong violent. Parang, basta, no? Hindi, kinakaya ng aking, Yun ang, again, naranasan naman ni Faustina. Accessing the future Jesus who would be crucified and who would die for us. And after that, the following day, syempre may misa ulit. During the elevation ulit, nakita niya ulit ang ating Panginoon Jesus. Pinapakita dito ni Faustina that every Mass, tuwing magmimisa, kahit saang misa po ito around the world, sabay-sabay nagtitake place yan. Halimbawa, alas 6 ng umaga na misa. Sa kabilang mundo, bahagi ng mundo, alas 7 ng umaga. And even simultaneously at 6 a.m. halimbawa sa Pilipinas, na sabay-sabay nagmimisa sa lahat ng simbahan sa Pilipinas. Halimbawa, kasi iba 5 a.m. Pero kung sabay-sabay at that hour, ganun pa din during the elevation, yung pagtataas, di ba alam niyo yun, yung pagtataas, itinataas ang katawan at dugo ng ating Panginoong Yesus. Doon sa second part of the Mass, yung sa Eucharistia, sa consecration. Every time Faustina would experience the consecration, would be there during the consecration, nakikita niya palagi ang Panginoong Yesus. So that ordinary bread na itinataas ay hindi na ordinary. Nagbabago na talaga. There was transubstantiation during those experiences of Faustina. So yung tinapay, nagiging si Jesus, no? Nagiging ang aktual na si Jesus, ang batang si Jesus. Pinapakita lang na sa bawat misa, nandun ang Panginoon. Di man natin siya nakikita katulad ng kung paano nakikita yan ni Faustina. Subalit manalig lang tayo. Nakita nila, they have the gift, wala tayo ng gift of seeing, of that vision. And we can only have faith na pwede lang sa atin ay yung pananampalataya. The faith that that thing
is happening during the elevation sa pagtataas ng katawan at dugo ni Jesus. Yun ang nag-a-assure sa atin. Hindi natin nakita ng iba katulad ni Faustina. At least, may mga tao, human beings, creatures of this earth, who were able to prove the presence of Jesus during that part of the Mass. Malaking bagay yon. Kaysa doon sa wala ni isa mang nagpatotoo sa lahat ng nilalang ng Diyos. Wala ni isa mang nagpatotoo of the presence of Jesus during the elevation. Konti lang sila sapagkat ang mga taong nagpapakabanal ay konti rin lang. Mabibilang natin. Tayo, hindi pa tayo banal. Lagi pa rin tayong nagkakasala. Ang dami pa nating mga pagkakamali. Kung kaya hindi natin yan nakikita. Punong-puno pa ng cobwebs ang buong pagkatao natin. Malibang mawala significantly yung mga cobwebs na yan sa ating sarili at magliwanag ang buo nating isipan at pagkatao, then magkakaroon din tayo ng pagkakataon na maranasan ang ating Panginoong Yesus sa oras yon, sa bahaging iyon ng misa. Again, ang Kapaskuhang ito, bagamat hindi tayo Pasko ngayon, no? Bagamat ngayon ay nasa ikapatinlunggi tayo ng karaniwang panahon at kakatapos lang na Pasko ng pagkabuhay, ng liwanag. Kaya paman, palaging Pasko. Araw-araw Pasko. Ang December 25, itinakda lamang na Pasko. Subalit katulad ni Faustina, she can be on that occasion, the nativity of Jesus, and she can be at the Passion of Christ. She can be at any moment in the period of our history, and she could be in the future, yung mangyayari pala sa ating panahon. Sapagkat everything happens simultaneously at the present moment.